El Filibusterismo. Sinimulan ni Rizal ang, ang pagsulat ng El Filibusterismo noong Oktubre 1887 sa Calamba, noong unang kanyang pagbabalik bayan. Kaya ang nobela ay sinulat laban sa konteksto ng mga banta at pang-aapin na dinanas niya sa niya at kanyang pamilya dahil sa Nole at sa tinatawag na suliraning Argaryo sa Calamba. Ipinagpatuloy niya ang pagtrabaho dito upang gumawa ng ilang revelasyon sa London noong 1888. In the Philippines Revolution, the honor of being called the Savior of Philly had gone on Valentin Ventura Rizal Friend. Ayon kay Jose Alejandrino, ang kasama ni Rizal sa Belgium, siya raw ang naghanap ng palimbagan para sa El Pili. Nagatid siya ng mga patunay at revision kay F. Mayer Banlo sa Gent. Gayunpaman, ang bahay na pagiging tinawag na tagapagligtas ng Pili ay napunta sa Ventura. Ventura Rizal Friend na bahagyang pinansin ang nobela. Publikasyon, Ventura claim na ang pagiging tagapagligtas ng Pili ay maaaring magtaltalan. Ang isa ay pangkaliskal na paglilinaw ng expression. Rizal financed the printing LP by pawning his properties. In letter to Jose Basa dated in July 1981. Rizal's next letter to Basa carried the sad news that the printing had to be suspended for lack of funds. Ventura was one of the Filipino who promised to co-author Rizal's proposed first book but ended up contributing nothing. Sa simulang pinansyal ay tinulungan ni Rizal ang paglilimbag nito sa pamagitan ng paglagay ng kanyang mga pag-aari sa isang liham kay Jose Rizal na may petsang July 9 in 1891. Ipinahayag niya sa nakalipas na 3 buwan ay pinipilit kong magbigay ng isang solong sentimo. Kaya't pinangako ko na ihatlala ko ang aklat na ito, patuloy kong ihatlala ito hanggang kaya ko. At kapag wala na laha ay pupunta ako sa iyo. Ipinadala ni Rizal ang balita kay Botas na ang paglilimbag ay dapat suspendihin dahil sa kakulangan ng pondo. Rizal found out the necessary to fundamental shorten the novel, erasing 47 whole page from 279-page manuscript to save expenses. Thus, the printed of LP which came off the press by the middle of the September 1891 turned out comprising only 38 chapters. In 1995, the Philippines government bought the LP manuscript from Ventura for large sum of 10,000 pesos. Ngunit kahit nasa tulong ni Ventura, natagpuan ni Rizal na kinakailangan na lubos na paikliin ang nobela na gumagamit ng 47 buong pahina mula sa 279 pahina manuskripto upang makatipid ng mga gastos.
Kaya ang nakalimbag na pili na lumabas sa kaligtaan ng September 1891 ay naging 31 kabanata kumpara sa 64 ng Nole Ventura Turtles sa kanyang orihinal na plano upang gumawa ng mahabang tekstwal. Noong 1925 pala nang binili ng gobyerno ng Pilipinas ang El Filibusterismo ang manuscript sa halagang 10,000 piso. Filibustero and Gumbosa. The filibusterismo in the novel title that derived from simpler term filibusteros. Rizal defined the word filibustero to his friend Ferdinand Blumentritt, who incarnated but did not fully comprehend the word in the Nole. Ang filibustero sa nobela ay title ay nagmula sa simpleng termino tinutukoy ni Rizal ang salitang filibustero sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt na hindi nakita sa isang liham. Ang salitang filibustero ay halos hindi pa narinig sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon noong 1872 nang ang trahedya ng execution ng Gumbosa ay naganap. Ang salitang filibusterismo ay halos palaging nangangalugan ng suburbized, dastard, revolutionary, seditious, insurrectionary at treasonous. Taos-pusong inirahan ni Rizal ang aklat na sa memorya ng Gumbosa ang 3 Pilipinong paring martir na inakusahan ng pagiging filibuster at pinatay. Sa kanyang dedikasyon, buong tapang na dineklara ni Rizal ang kanyang paniniwala na ang pagtrato ng mga Espanyol na opisyal ng kaso ng mga pare ay hindi karaniwang kalupitan sa kaso ng Cavite Mutiny. Ang dedikasyon ay bahagyang nagbabasa sa memorya ng mga pare na si Don Mariano Gomez, 80 taong gulang, at si Don Jose Burgos, 30 taong gulang, at ang huli ay si Jacinto Zamora, 35 taong gulang, na pinatay sa Bagumbayan Field noong ika-28 ng Pebrero sa panahong 1872. Ang paunang salita ng pili ay gayunpaman ay nakatuon sa Pilipinong bayan at kanilang gobyerno. Ang orihinal na manuskrito ay nagsama rin ng isang babala at isang inscription na sa pahina sa pamagat na sinulat ng kaibigan ng may akda na si Ferdinand Blumentritt. Themes of filibusterismo. Isa ang pagpapatuloy ng Nole, ang El Filibusterismo ay nakapagpakita ng tunay na larawan ng lipunang Pilipino sa kamay ng mga otoridad ng Espanya. Ang mga sosyo-politikal ng lipunang Pilipino ay nakikitungo rin sa kanyang sequel. Ang kabasusan at pagpapaimbabaw ng mga membro ng Espanyol ng Grego ng Katoliko, ang sistema ng pagsasamantala at katiwalaan. Ang pangangailangan para sa mga reforma sa gobyerno at ang mga pangako ng ilang mga Pilipino at Espanyol na umakyat sa lipunan.